Mga modification na tiis ganda. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At ano ba itong mga modification na pwede nating sabihin na tiis ganda? Disclaimer lang mga paps, no, itong video na to ay hindi para pagtawanan yung mga nagmo-modified ng kotse, else i-educate yung mga new car owner kung ano yung may experience nila if ever man na imo-modified nila ang kanilang sasakyan. So yun, ano ba yung mga modification na pwede nating sabihin tiis ganda? Well, number one dyan ay yung pagbabago ng size ng gulong or yung size ng kanilang mags. So for example mga paps, no, pag tayo ay nagpalapad ng gulong, pwedeng mag-improve yung grip natin sa kalsada at yung ating handling. But the disadvantage naman ng pagpapalapad ng gulong ay pwedeng mag-sacrifice yung ating fuel efficiency dahil nga mas malaki yung ating rolling resistance, at mapapansin niyo medyo mas bibigat yung ating steering pag masyadong malapad yung gulong. Aside dun sa asahan na ninyo na pag ang inyong gulong ay nakaprotrude sa inyong kotse, laging madumi ang gilid ng inyong sasakyan. At yun, pag tayo naman ay nagpanipis ng gulong, asahan na rin natin na masyadong matagtag ang ating kotse. So yun mga paps, no, yung pagdating sa gulong at rim, pag magmo-modify tayo nito, siguraduhin natin na alam natin kung ano yung possible na consequences nung gagawin nating modification. At number 2 na modification na pwede kong sabihin na tiis ganda ay yung pagbabago ng spring, or yung iba naglo-lowered, yung iba naman ay nagpapatangkad ng sasakyan. Sa mga lowered, ang pinaka issue dito is yun, laging posibleng sasabit yung ilalim ng inyong sasakyan, at hindi na rin kayo pwedeng basta-basta dumaan na lang sa mga humps, no, at sa mga yung mga rampa. Syempre medyo kailangan i-squalan niyan para hindi sumabit. So, 'di ba? Tiis ganda. So, pag sumasabit lagi yung sasakyan, medyo tiis na lang tayo, no. So, yun. Yun lang mga paps, no. So, yun yung regarding do sa pagmo-modified naman ng spring. And number 3 is yung pag-i-install ng dark tint sa ating mga salamin. Well, the advantage of it is yun, syempre mas maganda yung kanyang heat rejection. The disadvantage is pagdating ng gabi. Okay, so kung mahina yung mata ninyo, there's a tendency na mahina rin yung makikita ninyo, o yung makikita ninyo masyadong madilim na. So ang ginagawa ng iba para makompensate nga ito do sa pagtitiis na yon, okay, sige, maganda nga yung heat resistance, sabihin na natin hindi nga tayo nakikita sa loob, pero nga pag tayo pagdating naman sa gabi, ang laki ng sacrifice. So ang ginagawa ng iba, ini-improve naman yung kanilang headlight, na ang disadvantage naman pag masyadong maliwanag yung kanilang headlight, ay asahan na nila, nasisilawin din sila nung mga nakakasalubong nila, no. So actually marami pang modification, no, na tiis ganda, like for example yung mga sobrang ingay na mga muffler, sobrang laki mga muffler na minsan hindi na nila mai-parking ng maayos kasi nga sumasabit yung kanilang muffler. Minsan naman nalalaglag na yung muffler sa sobrang bigat. So yun mga paps, no. So yun, iwasan natin yung pagmo-modify ng sasakyan. Kung sakali man na gusto talaga nating mag-modify, pag-aralan natin siyang mabuti, at mas maganda dun tayo sa mga shop na maayos mag-modify ng kotse at i-explain sa atin kung ano yung advantage at disadvantage nung possible na i-modify natin sa ating sasakyan. So yun mga paps, no, kung mayroon pa kayong mga additional na mga tiis gandang modification, just comment down below na lang. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, at sa Facebook click lang yung follow sa taas, at sa TikTok click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.